Bago tayo magsimula, paki-like naman ang video upang matulungan mo kami. Sa isang misteryosong laboratorio sa ilalim ng lupa, pinag-uusapan ni Gary at Steve ang kanilang mga buhay sa bahay nang bigla silang nag-ambala ni Wendy na nagpaalam sa kanila na nabigo ang Stockholm, nangangahulugan na sila na lang ng Japan ang natitira. Gayunpaman, ang mga lalaki ay mukhang hindi nag-aalala dahil ang Japan ay palaging numero 1 at ang American lab na ito ay palaging pumapangalawa, kaya magagawa nilang tapusin ang trabaho nang walang masyadong issue. Samantala, 5 college students ang naghahanda para sa kanilang bakasyon. Kabilang si Dana, na sinusubukang kalimutan ang kanyang relasyon sa isang guro, si Kurt at ang kanyang kasintahang si Jules, si Holden, at si Marty, na naninigarilyo nang siya ay dumating sa grupo. Inilagay nila ang lahat ng kanilang mga gamit sa RV, kabilang ang motorbike ni Kurt, at umalis para gumugol ng ilang araw sa isang cabin sa kakahuyan. Sa bubong ng kanilang bahay, isang misteryosong lalaki ang ipinaalam sa kanyang amo na papunta na ang grupo. Sa sandaling malayo na sila sa kalsada, napansin ni Jules na wala silang signal, at ipinaliwanag ni Marty na iyon ang buong punto, ang umalis sa grid at mag-relax. Kasabay nito, sinimulang ihanda ni Gary at Steve ang mga computer sa control room ng lab. Nakilala rin nila si Daniel, ang bagong room security officer, na sa tingin niya ay handa na siya sa anumang maaaring mangyari. Maya-maya, huminto ang grupo sa isang gasolinahan, bagamat mukhang abandonado ito at hindi nila matukoy kung gumagana ang mga pump. Pumasok si Holden sa gusali upang mag-imbestiga at nakahanap ng isang koleksyon ng mga nakakatakot na bagay, ngunit bigla siyang nagulat kay Mordecai. Alam ng lalaki ang tungkol sa cabin na kanilang pupuntahan, at ipinaliwanag na nakita niyang maraming owners ang pumapasok at umaalis. Binigyan niya sila ng mga direksyon kung paano makakarating sa lugar, na sinabi na sapat na ang gas na mayroon sila upang makarating sila doon, ngunit ang pagbabalik ay ang kanilang problema. Ininsulto din niya si Jules at gusto siyang suntukin ni Kurt dahil dito, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Holden at nagpa siya ang grupo na umalis bago pa maging pangit ang mga bagay. Pagkatapos ng ilang milya pa ng pagmamaneho, dumaan ang grupo sa isang lagusan sa ilalim ng bundok na siyang tanging paraan upang marating ang kakahuyan na ito dahil may malawak na bangin na nakapalibot dito. Sa pagdaan ng VR, isang ibon ang lumipad ng napakalapit ngunit natama ng hindi nakikitang pader na nagpapakitang ang lugar na ito ay napapalibutan ng isang force field. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ang grupo sa cabin at sinimulang i-unpack ang kanilang mga gamit. Nakahanap si Holden ng sobrang nakakatakot na larawan sa kanyang silid at ibinaba ito at natuklasan na mayroong isang one-way na salamin sa silid ni Dana. Nang malaman ni Holden na nakikita niyang nagpapalit si Dana, agad niya itong sinigawan na huminto at tinawag ang lahat para ipakita sa kanila ang salamin. Pagkatapos ng ilang pagbibiruan, inalok ni Holden si Dana na makipagpalit ng kwarto na labis na ipinagpasalamat ni Dana. Pagkatapos ay napansin niyang nakikita niyang nagpapalit rin si Holden kaya ibinalik niya ang larawan sa lugar nito. Nakita niyang nakakatakot ito kaya tinakpan niya ito ng kumot. Balik tayo sa lab, nare-record pala nila ang nangyayari sa loob ng cabin. Tinalakay nila ang isang paparating na pagsasaayos ng senaryo at mayroon din silang access sa mga blood samples ng mga mag-aaral na nagpapahiwatig na ang mga kemikal na itinanim nila sa pangkulay ng buhok ni Jules ay gumagana ng maayos na nagpapataas ng kanyang sexual na pagnanasa. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng tawag mula kay Mordecai na nagpaalam sa kanila na ang mga estudyante ay papunta na at nagsimulang mangaral tungkol sa paglilinis na kanilang isinasagawa para sa kabutihan. Seryoso siya kaya natatawa na lang sina Gary at Steve. Habang ang grupo ng magkakaibigan ay ginugugol ang kanilang araw sa lawa, sina Gary at Steve ay nagsimulang mangolekta para sa pustahan sa kung ano ang pipiliin ng mga mag-aaral sa cabin. Iniisip ni Daniel na ang lahat ng ito ay medyo malupit, ngunit sinabi ni Wendy na kailangan lang nilang maging mahinahon upang mapadali ang napakahirap na trabahong ito. Nang magtaka si Daniel kung alam ba ito ng mga nakatataas, ipinaliwanag ni Steve na walang pakialam ang kanilang mga amo basta matapos lang ang trabaho. Iniisip din ni Daniel na hindi patas na tumaya sa isang bagay na kontrolado nila, ngunit sinabi ni na Steve at Gary na hindi ganoon ang sistema, ang mga mag-aaral ay gagabayan sa cellar, ngunit ang pangwakas na pagpipilian ay nasa kanilang kagustuhan. Pinili nilang huwag pansinin ang babala ni Mordecai, ngunit kung pipiliin nilang muli ay maaari silang parusahan. Nang sumapit ang gabi, ang grupo ng magkakaibigan ay naglalaro ng Truth or Dare. Naglakas loob si Jules na halikan ang ulo ng lobo na nakasabit sa dingding at ginagawa niya ito habang kumikilos ng kakaiba na hindi karaniwan para sa kanya.
Pagkatapos ay pumili si Dana ng dare at sa sandaling iyon, isang pinto sa sahig ang bumukas sa likod nila na ikinagulat nilang lahat. Isinisisi ito ng mga estudyante sa hangin at nagpasya silang maglakas loob si Dana na pumasok sa cellar na iyon. Nang gawin niya ito, natuklasan niyang puno ito ng mga nakakatakot na bagay tulad ng isang lumang piano at mga pangit na manika. Biglang bumulaga kay Dana ang picture ng isang babae at napasigaw siya dahilan para bumaba na rin ang iba. Binuksan ni Marty ang lampara at nadiskubre pa nila ang mas nakakatakot na bagay, kaya naisip ni Marty na hindi sila dapat manatili dito, lalo na nang may narinig siyang boses na bumubulong sa kanya. Hindi siya pinansin ng iba at nagsimulang maglibot sa mga bagay tulad ng isang music box na may balerina at kakaibang bola, ngunit ang kanilang paghahanap ay nag-ambala ni Dana na nakahanap ng isang diary. Binasa niya ang mga talata na nagpapaliwanag na ang unang pamilya na nagmamay-ari ng bahay na ito ay pinahirapan ng kanilang mismo MG ama at ang anak na babae ay nakahanap ng isang aklat na may ilang mga panalangin na magpapadala sa kanila ng mga banal na espiritu. Mayroong ilang mga sulat ng Latin sa pahina at hiniling ni Marty kay Dana na huwag basahin ang mga ito, ngunit ginawa pa rin ito ni Dana. Naging sanhi ito ng pagbangon ng mga bangkay ng pamilya mula sa kamatayan at ipinagdiriwang ng mga tao sa lab na nanalo sa taya ang mga empleyado mula sa maintenance. Base pala ang kanilang taya sa kung anong halimaw ang aatake sa mga estudyante, depende sa kung anong item ang pinustahan nila. Hindi pa rin makapaniwala si Daniel na totoo ang mga Diyos at magic, at nabigo naman si Steve na hindi siya makakakita ng merman dahil hindi ito kailanman napili. Pagkatapos ay tiningnan nila ni Gary ang mga screen na nagpapakita ng parehong trabaho na isinasagawa sa buong mundo, lahat ng mga bansa ay nabigo maliban sa Japan. Sa isang Japanese school, ang mga batang babae ay nakikipag-usap sa isang nakakatakot na multo. Pagkatapos, umakyat ang grupo ng magkakaibigan at patuloy na kakaiba ang kilos ni Kurt at Jules. Si Kurt ay patuloy sa pag-inom at paggawa ng mga jerk na komento, habang si Jules ay sumasayaw sa mapanuksong paraan at pabirong nanliligaw kay Marty. Dahil wala na sa mood ang tatlo pa, umalis sina Kurt at Jules para magkaroon ng privacy sa kagubatan. Tinanong ni Marty si Dana kung hindi niya napapansin na kakaiba ang kinikilos ng kanilang mga kaibigan, at inamin niya na pakiramdam niya ay may mga puppeteers sa likod ng lahat ng ito. Sinabi sa kanya ni Dana na side effects lang ito ng kanyang paninigarilyo, kaya nagpa siya si Marty na pumunta sa kanyang kwarto at magpahinga. Ngayong nag-iisa na sila, sinamahan ni Dana si Holden sa sopa at nauwi sila sa halikan. Samantala, sinusubukan ni Kurt na kumbinsihin si Jules na magkulitan sa kagubatan, ngunit ayaw maghubad ni Jules dahil malamig. Dismayado ang mga tao sa lab dahil gusto nilang makakita ng magandang aksyon, kaya naglabas sila ng mga pheromones para mabago ang isip ni Jules. Habang nagsisimula ng mag-init ang mood ng dalawa, binuksan din ng mga teknisyan ang isang espesyal na ilaw upang lumikha ng isang romantikong lugar sa damuhan. Humiga sina Kurt at Jules at nagsimulang magkulitan, dahilan upang ipakita ni Jules ang kanyang dibdib sa mga kamera. Iniisip ni Daniel na masyado nang malayo ang mga ito, ngunit ipinaliwanag ni Steve na kailangan nilang panatilihing masaya ang mga customer. Biglang may sumulpot na zombie at sinaksak ang kamay ni Jules. Tumakbo siya pabalik at tumalon si Kurt para ipagtanggol siya, ngunit sinaksak siya ng zombie sa balikat. Itinulak siya ni Kurt palayo at inalis ang kutsilyo sa kanyang balikat para lamang makita ang pangalawang zombie na parating. Gumagamit ang isang ito ng kadena para patumbahin si Kurt at pagkatapos ay hinuli si Jules. Dinakma ng unang zombie si Kurt para panoorin kung paano pinapatay ng buong pamilya ng zombie si Jules gamit ang kinakalawang na lag-ari. Sa lab, nagdasal sina Steve at Gary, ay nagsasaad na ang pagkamatay ni Jules ay isang handog at ibinaba ni Steve ang isang lever para tumulo ang dugo ni Jules sa isang misteryosong imbakan. Sa cabin, narinig muli ni Marty ang boses at nagpas siyang maglakad. Sa una, huminto siya para pakalmahin ang sarili at napansin niyang walang mga bituin sa langit. Ang isa sa mga zombie ay biglang lumitaw at dahan-dahang nagsimulang lumapit sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Kurt, itinulak ang zombie at dinala si Marty sa bahay. Pagkatapos ay sinabi ni Kurt sa lahat na patay na si Jules at kailangan na nilang umalis. Hindi sila naniniwala kay Kurt, binuksan ni Dana ang pinto at nakita ang zombie na hinagis ang ulo ni Jules sa kanya. Sumisigaw si Dana habang nagmamadali sina Kurt at Holden na i-lock ang pinto, pinapanatili sa labas ang zombie. Sinabi ni Kurt na mahalagang magsama-sama para sa kaligtasan at kailangan nilang harangan ang bawat bintana at pinto. Magpapahirap ito sa trabaho ng mga nasa lab,
kaya ang mga technician ay naglabas ng nakakagambalang gas na nagpabago sa isip ni Kurt at inanunsyo niya na dapat silang maghiwalay sa halip upang masakop ang mas maraming lugar. Ang bawat estudyante ay tumakbo sa kani-kanilang silid at nilock ng mga technician ang kanilang mga pinto. Nagmamadaling isinara ni Marty ang bintana at hindi sinasadyang napatay ang isang lampara na nasira at nagpakita ng nakatagong kamera. Nakipag-ugnayan si Steve sa chem lab para kumuha ng bagay na makakalimot sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Gary dahil may zombie na sa daan. Habang nagtataka si Marty kung reality show ito, ipinatong niya ang kanyang katawan sa bintana at binasag ng zombie ang salamin para sunggaban siya at itapon sa labas. Nagpalitan silang dalawa ng ilang tira, ngunit sinaksak ng zombie si Marty at kinaladkad siya sa kagubatan. Pagkatapos ay hinila muli ng mga technician ang lever at ipinakita na ang dugo ni Marty ay ipinadala sa isang inukit na bato. Ang lupa sa ilalim ng cabin ay nagsimulang yumanig at isang zombie ang sumira sa bintana ni Dana. Nagsimula siyang umiyak sa paghingi ng tulong at binasag ni Holden ang salamin sa pagitan ng kanilang silid upang dalhin siya sa kanya. Ang isa pang zombie ay nagsisikap na pumasok din doon at nang ilipat ni Holden ang kama upang harangan ang pag-atake, natuklasan ni Dana ang pintuan ng cellar. Gumamit siya ng lampara para tingnan kung ligtas ito at nang dumating si Kurt para samahan sila, sinabi sa kanya ni Holden na hindi niya mabuksan ang pinto kaya dapat magtago si Kurt sa basement. Pumasok sina Holden at Dana sa bagong cellar at nakatuklas ang napakaraming nakakatakot na kagamitan na nagpaunawa kay Dana na ito ang silid kung saan pinatay ng ama ang pamilya. Biglang bumukas ang pintuan ng cellar at lumitaw ang isang zombie gamit ang chain para kunin si Holden. Agad din siyang hinawakan ni Dana at ibinalik sa bodega ng alak bago kumuha ng anumang kasangkapang makikita niya sa paligid para saksakin ang zombie hanggang sa hindi na ito makagalaw. Inactivate ni Gary ang switch na naging sanhi ng pagkakuryente ni Dana mula sa kutsilyo sa kamay niya, dahilan para malaglag niya ito at hindi na niya may pagtanggol ang sarili. Biglang bumukas ang isa pang pinto at lumabas si Kurt mula sa isang katabing silid sa basement na sinabi kina Holden at Dana na nakahanap na siya ng paraan palabas. Sinundan nila ang isang madilim na pasilyo hanggang sa makarating sila sa isang pinto na maghahatid sa kanila palabas. Nakatakas ang tatlo patungo sa VR nang hindi napapansin ang madugong handprint sa pinto. Samantala, napalayas ng mga Japanese schoolgirls ang multo, ibig sabihin, ang American team lang ang nakatayo. Tinawag ni Wendy sina Steve at Gary para sabihin sa kanila ang pagiging mapagmataas tungkol sa mga bagay at pinaalalahanan silang seryosohin ito dahil hindi nila maaaring hayaang bumangon ang mga ancient. Sa sandaling iyon ay napansin ni Gary na ang VR ay malapit nang makarating sa tunnel na hindi dapat nakabukas. Nagmamadali si Gary na tingnan kung ano ang pumipigil sa demolition team na sirain ang tunnel at natuklasan niyang may glitch sa system. Habang pumapasok ang VR sa tunnel, pinagdikit ni Gary ang mga wire at sa wakas ay nagawa niyang bumagsak ang tunnel. Mabilis na nag-react si Kurt at nagmaneho paatras para makatakas bago sila maipit. Ang tanging daan palabas ngayon ay ang pagtalon sa bangin, ngunit wala silang anumang mga lubid. Nagpa siya si Kurt na subukang tumalon gamit ang kanyang motorbike dahil nakagawa na siya ng ilang pagtalon noon. Sa kasamaang palad, nang tumalon si Kurt, tumama siya sa hindi nakikitang pader at nakuryente bago nahulog sa bangin. Napagtanto ni Dana na tama si Marty tungkol sa isang taong kumokontrol sa mga bagay sa likod ng lahat at ginamit ng mga technician ang dugo ni Kurt upang punan ng isa pang inukit na bato. Sumakay sina Holden at Dana sa VR at nagmaneho pabalik sa cabin dahil iniisip ni Holden na makakahanap sila ng kalsada sa likod nito. Ang kanyang mga salita ay biglang naputol ng isang talem na nagmula sa kanyang likuran na agad siyang pinatay. Sumigaw si Dana nang makita niyang may zombie sa VR na ngayon ay lumihis sa kalsada at nahulog sa lawa. Sinubukan ng zombie na sunggaban si Dana, ngunit lumangoy lang siya habang ang mga technician sa lab ay nagdiriwang na may kasamang inumin. Hindi maintindihan ni Daniel kung bakit sila masaya kung isasaalang-alang na buhay pa si Dana, ngunit ipinaliwanag ni Steve na ang sakripisyo ng Untouched ay opsyonal dahil decisive na ang kanilang panalo at siya ay magdurusa muna. Nang makarating si Dana sa pier ay inatake siya ng isa pang zombie habang nagpaparty ang mga empleyado ng lab. Nananatiling defensive ang demolition team na sinasabing ang glitch ay sanhi ng power reroute mula sa itaas na sa tingin ni Gary ay walang saysay. Pagkatapos ay nagsimulang tumunog ang teleponong nakakonekta sa mga tao sa itaas at sinagot ni Steve ang tawag upang malaman na ang isa sa mga sakripisyo ay buhay pa, kaya hindi pa natatapos ang ritual. Papatayin na ng zombie sa pier si Dana nang biglang sumulpot si Marty para tulungan siya.
Hinampas ng dalawa ang zombie para mahulog ito sa lawa, saka sila tumakbo palayo. Alam na sinusundan pa sila ng mga zombie. Pinapasok ni Marty si Dana sa isa sa mga libingan, kung saan ang zombie na kumuha kay Marty ay nagkapira-piraso sa sahig matapos itong patayin ni Marty gamit ang isang palitada. Hindi mukhang libingan ang lugar, mas parang metal box na may electrical panel. Inactivate ito ni Marty at bumukas ang isang pinto sa sahig kung saan sila dinala sa isang parang kahon na elevator. Pumasok dito ang dalawa at nagsimulang gumalaw ang elevator sa lahat ng direksyon. Nang huminto ito ng ilang segundo, isang werewolf ang nagpakita sa dingding na sinusubukang lumapit sa kanila. Pagkatapos ay muling gumalaw ang elevator at sa tuwing ito ay humihinto, sina Marty at Dana ay nakakatagpo ng bagong halimaw. Sinimulan ni Dana na itugma ang mga halimaw sa mga bagay na nakita nila sa cellar at napagtanto na pinipili ng mga puppeteer ang papatay sa kanila. Mayroong daan-daang mga halimaw sa kabila nito na naghihintay para sa kanilang pagkakataon na lumabas para sa programa. Nang mag-breakdown si Dana, nataranta ang mga technician habang tinatalakay nila kung paano magpapatuloy. Natuklasan ni Wendy na napalampas ng team ang isa sa mga dala ni Marty, kaya naninigarilyo siya ng walang kemikal ng technician at naging immune sa mga bagay-bagay. Nang tuluyang huminto ang elevator, bumukas ang mga pinto para makita ang isang gwardiya na gustong kunin si Dana. Gayunpaman, ang braso ng zombie sa sahig ay gumalaw at hinawakan ang lalaki, na nagbigay ng pagkakataon kina Marty at Dana na itulak siya sa pader at itumba siya. Pagkatapos ay kinuha nila ang kutsilyo ng zombie at ang baril ng bantay bago bumaba sa isang koridor, kung saan nagsimulang ipaliwanag ng isang boses ng babae na bahagi sila ng isang bagay na mas malaki at ang kanilang trabaho ay patahimikin ang Ancient Ones. Sa sandaling iyon mas maraming gwardya ang nagpakita, kaya tumakbo sina Dana at Marty upang magtago sa loob ng isang maliit na control room. Napansin ni Dana ang panel at pinindot ang button, dahilan para makatakas ang lahat ng halimaw sa kanilang mga kulungan. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa gusali habang pinapatay ng mga halimaw ang sinumang matagpuan nila sa kanilang landas, mula sa mga gwardya hanggang sa mga scientist. Nawalan ng kuryente ang main control room at may nagtatangkang sirain ang pinto habang si Marty at Dana ay biglang nagulat sa isang dambuhalang paniki. Tumakbo sila palayo. Umiiwas at binabaril ang mga halimaw na sinusubukang hulihin sila at pumasok sa isang butas sa dingding na magdadala sa kanila sa isang sikretong lagusan. Sa control room, sinusubukan ni Gary at Wendy na buksan ang pinto sa kanilang emergency tunnel. Si Daniel ay pinatay ng isang halimaw, ngunit bago mamatay ay inactivate niya ang isang granada na nagpatumba kay Steve. Sa sahig, nadismaya nang makitang ang merman ay hindi kapanipaniwalang napakapangit bago siya patayin ng halimaw. Habang ang mga higanteng galamay ay bumabagsak sa kisame at sinunggaban si Wendy, sa wakas ay nabuksan ni Gary ang pinto ng emergency at tumakbo siya pababa sa nakatagong lagusan, kung saan hindi sinasadyang nabangga niya si Dana at ang kanyang kutsilyo. Bago mamatay, hiniling ni Gary kay Dana na patayin si Marty. Pagkatapos, binigay ni Marty kay Dana ang baril at bumaba ang dalawa sa lagusan upang maghanap ng silid na may 5 malalaking ukit na bato, kung saan 4 ay puno ng dugo. Napagtanto ni Dana na ang bawat ukit ay kumakatawan sa isang miyembro ng grupo ng magkakaibigan at lahat ng ito ay isang ritual ng pagsasakripisyo. Nagtataka si Marty kung bakit hindi nila sila pinatay ng mabilis at direkta at sinabi ni Dana na malamang na gusto nilang makita silang pinaparusahan. Biglang kinumpirma ng boses ng babae na sila ay pinaparusahan dahil sa pagiging bata at ang direktor ay nagpakita na nagpapaliwanag na ang ritual na ito ay nilikha upang pumayapa ang mga Ancient Ones. Sila ay mga higanteng masasamang nilalang na natutulog sa ilalim ng lab at magigising sila para sirain ang Earth kung hindi makukumpleto ang ritual. May 8 minuto na lang bago sumikat ang araw, kaya dapat mamatay si Marty para mabuhay ang iba. Ayaw ni Marty na mabuhay ang mundo kapalit ng pagkamatay ng kanyang kaibigan, ngunit naiintindihan ni Dana ang mas makakabuti at itinutok ang baril kay Marty habang humihingi ito ng tawad. Sa sandaling iyon, may lumitaw na werewolf sa likod ni Dana, at sa halip na balaan siya, humingi rin ng paumanhin si Marty. Sinalakay ng werewolf si Dana, dahilan para mabitawan niya ang baril. Ang direktor at si Marty ay sinubukang agawin ito ng sabay at si Marty ay nanalo sa pamamagitan ng pagtulak sa direktor palayo. Pagkatapos ay binaril niya ang werewolf, dahilan para tumakas ito. Sinundan ng direktor si Marty at nagsimulang makipag-away habang lumilitaw ang isang zombie na may palakol sa silid. Nakita ito ni Dana at binalaan niya si Marty, kaya nang itinaas ng zombie ang palakol.
ginamit ni Marty ang direktor bilang isang kalasag at sa halip ay napatay siya. Sinipa silang dalawa ni Marty sa gilid ng platform, at dahil hindi bahagi ng ritual ang direktor at ang zombie, yumanig ang lupa ng ilang segundo na nag-anunsyo ng paparating na pagkagising ng mga Ancient Ones. Habang hinihintay ang katapusan, humingi ng paumanhin sina Marty at Dana sa isa't isa habang nagbabahagi ng huling sigarilyo. Biglang bumagsak ang isang higanteng braso sa lupa, sinira ang lab at ang cabin, at ang natitirang bahagi ng Earth ang susunod. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.